don't know yet or unfamiliar, and give them a high five. And together, let's enjoy this song and praise the Lord.
Church, let me hear you. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi, fight your battles. 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 Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. He's who he is, yeah. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Jireh, meet your need. Rapha, heal your body. Jehovah Rapha, heal your mind. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, be your peace. Church, let me hear you. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise, all our praise, All our praise belongs to Him. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. The Word of God tells us in Philippians 2 verse 9 to 11 that God has highly exalted Him and given Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Let me repeat. God has highly exalted Him and given Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Church, there is no name more powerful, more healing, more loving than the name of Jesus. When we speak His name, chains are broken. When we call on His name, fear must flee. When we worship in His name, heaven responds. There is power in His name, not just for salvation, but for healing, for comfort, and for restoration. Ilan sa atin ngayon dumating na may mabigat na dinadala? Baka may takot, pagod, o pakiramdam na parang nakalimutan ka na. Pero pakinggan mo ito. Nakikita ka ni Jesus. Mahal ka niya. Ulitin ko, mahal ka niya. At kapag tinawag mo ang kanyang pangalan, sasalubungin ka niya ng biyaya. Ang pangalan niya ay may kagalingan para sa iyong katawan, kapayapaan para sa iyong isipan, at pag-asa para sa iyong puso. Ngayong buwan ng Hulyo, hindi lang natin inaalala ang mga bagyo o ang mga baha o yung mga dumating na sakuna ngayong buwan.
kabila ng lahat ng yon, ang magiging pundasyon natin ay si Jesus. Matibay, matatag, at hindi matitinag. Kaya habang umaawit tayo, wag lang natin siyang basta kantahin. Ipahayag natin ang pangalan niya. Sabihin natin, Jesus. Church, sabihin natin, Jesus. Wonders, secrets I can contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, oh they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. Let me hear you, church. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. In the down, so they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. Come here, church. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Church to comfort. And you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, and you calm me. Let me hear your church. And you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me.
When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. In Jesus' name, I see faith arising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. In Jesus, let me hear the church. I know there is healing. In Jesus' name, I'm no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. We give you thanks, O Lord, with our whole heart. Before the gods, we sing your praise. We bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. On the day we called, you answered us. Our strength of soul you increased. All the kings of the earth shall give you thanks, O Lord, for they have heard the words of your mouth, and they shall sing of the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. For though the Lord is high, he regards the lowly, but the haughty he knows from afar. Though we walk in the midst of trouble, you preserved our life. You stretch out your hand against the wrath of our enemies, and your right hand delivers us. The Lord will fulfill his purpose for us. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. O Lord, we are the work of your hands, and we are gathered today to give you thanks for everything you have done and everything that you will do. You will fulfill your purpose for all of us. We will receive what is due because of your love for us, not because of who we are and what we are. Thank you, Lord, that you have called us out and you have allowed us to belong to you, Lord. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for your protection. Thank you for your guidance. Prepare our hearts, our ears, our minds to receive your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So tayo po ay maupong lahat. So, magandang umaga po sa inyong lahat. The whole week is very good. Salamat po sa lahat ng gabi-gabi ay nakasama natin sa ating prayer, Zoom prayer. Salamat po sa inyong pagpupunyagi para ipanalangin at itaas ang mga kahilingan ng ating mga kapatid at ng iglesia. Salamat po rin sa Panginoon dahil may mga panalangin at pinakingganan niya at akin pong kahilingan na ipagpatuloy natin ang pananalangin para yung iba pa na hinihintay nating ibigay ng Panginoon ay talaga nating makamtan. Okay, so katapusan ng buwan, birthday Sunday,
dahil last Sunday of the month. So ganun din ay may ilang announcements lang ako bago ako pagpatuloy ang mensahe. Makikita tayo siguro ay sa katapusan ng linggo uli ng Agosto. Kasi tomorrow, ipag-pray nyo kami, punta tayo sa Canada para pag-minister sa ating church na pinangungunahan ni Pastor Nomer Santiago. So, sa August 1 to 3 ay kanilang church camp at naimbita ang inyong lingkod para makasama nila at mag-hold kami ng one-day journey. Hindi po ito natin nagagawa dito. So, in the near future ay siguro magagawa din natin. Pangalawang announcement na gusto kong sa akin manggaling ay pagandaan natin yung ating 2026, February 2026 Relational Discipleship Philippines. Anong pangalan? Destined to Win 2. At gagawin ito sa Tagaytay, malapit na sa atin. And sa kasalukuyan ay nakapag-deposit na tayo sa CCT, Center for Community Transformation. Yan po ang lugar at nakarating na ang karamihan iba sa atin doon. Ito po ay isang magandang lugar. At para masigurado natin na magiging atin yung lugar, hindi lang down payment ang kailangang ating gawin. Kailangan din na 30% down payment, which is equivalent to about 310,000 pesos. So, naglakas loob po ako dahil naniniwala ko you are generous at interesado. So, tayo ay nag-pledge ng 50,000 pesos from our church. At ang makoor naman ay 20,000 pesos. So how do we gather that? Yung lahat po na may intention, and I hope everybody will, ay ating inaasahan na magbigay ng kanyang kayang ibigay para i-reserve ang kanyang slot para sa tawag doon? Conference na yon. So any amount, pero kung gusto niyo bayaran ng buo, makipagkaugnay na lang kayo kay Pastor Arnold. Ang down payment po ay due ng August 18, 2025. So mag-ugnayan po kayo kay Pastor Arnold para ma-deposit na natin sa account na iyon. At isa pa, para gumagawa rin ang Our Relational Discipleship Philippines ng paraan para bababaan pa ng konti yung ating conference fee. And one of the steps na gagawin ay magpapa-official register na tayo as an organization ng Relational Discipleship Philippines. At meron po 5 lalaki, hindi ko muna sabihin ko sa inyo, na napili para maging Board of Trustees. At isang kapatid na isang pastor na si PA ay siyang mag-arrange ng i-registration. So hindi pa kami nakapag-usap. Mali pala. Kasama po ang inyong lingkod sa 5, pero hindi ko na-disclose yung iba. So naasahan ko po na we will really support this. Okay, so lahat po na interesado na makasama doon, si Ulting ko, makipag-ugnayan kay Pastor Arnold kung ano yung inyong kaya initially. At pagkatapos, mag-ipon ka para makompleto. So, ito yung catch. Pag nag-deposit ka na ngayon, non-refundable yung ibinigay mo. But of course, kung kailangan mo ng tulong para mapunuan, gagawa natin ng paraan. Okay? So, yun po kasi I am concerned na talagang magawa. Malapit ito na pwede ngang ina-arrange ko pa sa kanila na pwedeng mag-uwian. Pero mas maganda kung mag-stay kayo doon. So, it's a 2-day lang naman. 2 days. 2 days, ano Pastor Arnold, sa regular attendees, di ba? 2 days lang. February 25 and 26. So, dahil pangalawang appeal, birthday uli namin yan. Regalo nyo lang sa amin. Kahit na hindi kayo magregalo, mag-attend lang kayo. 70 years old na ako by that time. Yan. So, parang 62 pa lang, ano? Okay.
So, yan lang po ang announcements. And of course, yung DSC sa October, pag-uusapan pa natin sa mga sunod na linggo. So, I'll see you most probably sa August 24 na, kasi sa 15 kami dadating, may jet lag. So, doon na lang muna kami sa malapit sa aming bahay. Okay, so yan po ang announcements na akin. Nadagdag ko lang sa may announcements din naman. So ngayon ay hulingang Sunday ng ating month of July. So ang ating kukumpletohin ngayon ay yung pag-aaral sa Luke chapter 8, at doon binigyan natin ng title na Requirements of Effective Ministries. So sa mga 2 linggong nagdaan, 3 linggo pala, 3 Sunday, ay may mga napag-usapan tayo. Ang unang requirement para ikaw ay maging mahusay o epektibo sa ministeryo na bawat isa sa atin ay meron, sa maliit na paraan, sa pamilya o sa trabaho, that's ministry. At iba pa, ang number 1 is to learn to heed to listen. Learn how to listen effectively, empathically, attentively. Okay? Ang lahat ng nagiging epektibo sa anumang larangan, sa anumang trabaho ay yung mahusay makinig. Okay? Dahil pagka ang resulta, ang laging bunga ng pakikinig ay gawa, action. At ang kalimitang bunga ng action ay blessing. So, yun yung unang requirement. Pangalawa, na nabanggit sa atin ni Pastor Arnold, din nga yung take time to pray. Yun ang pinag-usapan nung last Sunday. So, dahil marami tayong kinatatakutan, maraming nangyayari. Anong Sunday, ito rin yung ating topic na meron tungkol sa mga bagay na kinatatakutan natin. Di ba? So, ang unang paraan para yung kinatatakutan mo, hindi man mawala, ay malagpasan mo is prayer and fasting. Yan ang ginawa natin last Sunday. So, ngayon, aking dadagdagan ang sinimula ni Pastor Arnold. Kaya, ang magiging topic natin ngayon, magtiwala kay Jesus na aalisin niya ang iyong mga takot o to overcome fear. Okay? So, sino dito ang hindi marunong matakot? Andres Bonifacio, atapang, tao. Diba? So, lahat tayo natatakot. Paminsan-minsan. At sa aking sabi natin, gusto ko i-classify ang mga kinatatakutan natin sa 4 na bagay. 4 Ds, di ba? 4 Ds, okay? Merong 7 Ds na mango, di ba? Yun masarap na pasalubong. Pero dito, 4 Ds. Ang 4 na yon, disaster, pangalawa, demons, pangatlo, disease, at pang-4, death. Diba? Yung mga nagkaraang araw, nakaranas na ng disaster na naman, danger. Diba? Dito sa chapter 8, kung natatandaan natin, sila ay tumawid ng dagat, simula latawid sa Galilee, bumawid sila sa kabilang side, at along the way, habang sila ay naglalakbay, nagkaroon ng danger o disaster. Diba? Kasama nila si Jesus, natutulog, kung binasa natin yung chapter 8. At tapos, itong mga mangingisda na sanay na tumawid sa dagat na yon, dahil taga roon sila, no sila naghahanap buhay, nataranta, nagpanik. So, kahit sila na mga sanay, doon sa lugar na yon ay natakot. So, yun yung una. Pag may disaster, natatakot tayo. Pag may danger, ano man ito, lindol, baha, bagyo, sunog, walang natutuwa, lahat ay natatakot sa bagay na ito. Beyond our control. Kalimitan ng disaster nangyayari kung hindi dating kasalanan, kung hindi tayo cause ng accident, nangyayari ito nang hindi natin inaasahan. So that brings fear. Pangalawa na tinalo ni Jesus doon sa isang storya na actually sa Sunday, yung tao na inaalihan ng demonyo, di ba? Sabi sa Gazarenes. At habang siya naroon siya ay kinatatakutan din naman ng tao. Yung tao na
nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo ay kinatatakutan din ng mga tao na kanyang bayan. Kaya nga itong taong ito, ginagapos nila. Sabi, tapos siya ay nagwawala, sinasaktan ng sarili. At makita niya si Jesus, immediately kilala niya si Jesus, di ba? Yun yung naroon sa istorya. Matatanong natin, bakit niya kilala niya? Samantalang itong 12 alagad, kasama nila si Jesus, hindi nila kilala. Nakilala lang nila noong lagpas na sila sa disaster o sa danger. Di ba? Natutulog sila, sabi ni Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo, lulubog tayo. Sabi sa wikang Tagalog. Sabi no, pagkatapos, pinatagil ni Jesus ang waves, ang hangin. Sabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Itong demonyo, kilalang kilala si Jesus, lumapit agad at nakikiusap. Sabi niya, huwag mo muna kaming paalisin dito, huwag mo kaming ihulog doon sa abyss. Yung pakalalagyan ng mga demonyo ayon sa Revelations sa katapusan. At si Jesus, kahit demonyo, pag nanalangin, pinapakinggan pala niya. Diba, nakaroon ng negotiation. Sabi niya, wag sana. Ang sabi ni Jesus, ang decision niya, ilagay kayo yung mga, napakarami nila, legion, di ba? Ang isang legion, nasabi ay between 3,000 and 6,000, nasa isang tao. Kaya pala hindi kayang kontrolin ng tao na yon dahil napakaraming masamang espiritu na nasa kanyang katawan. So, inutusan yung legion, pumunta sa mga baboy, alam natin na nangyari, ang mga baboy nagpatiwakal, tumalon sa lake. So, ganun ang ginagawa ng demonyo. Kaya, may karapatan tayong matakot. Pero gusto ko malaman ninyo na si Kristo ay nasa inyo na. Hindi ko sinasabi na hindi kayo aatakihin, pero ang tagumpay natin laban sa Kanya, sigurado, di ba? O meron isa nag-agree. Alright? So, yun yung pangalawang So ngayon, kukumpletohin natin. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa sakit at kamatayan. Ayaw natin ito, di ba? Sakit at kamatayan. So, ano ba ang ginagawa ano ang tamang takot? Ang tamang takot ay yung takot na nagpapalapit sa atin sa Panginoon. Alam ng Panginoon na matatakot tayo. At gusto kong balikan, bakit ba sinasabi ito lahat ni Jesus? Bakit sinasabi niya na maging mahusay sa pakikinig ang mga alagad? Kasi sa chapter 9, makikita natin, sila ay isusugo na ng Panginoon. Sila ay dala-dalwa, mangangaral na. At lahat ng ito, yung ating disease, yung disaster, demons, ba? Number 3? Disease and death ay pwede nilang makaharap. Kaya inihahanda nila. 'Di ba? Ang pangbawas sa takot kapag ikaw ay handa. 'Di ba? Kapag handa ka, katulad noong let's say, nasa dagat ka. Anong preparation? Siguraduhin na merong lifeboat, merong life vest, merong lahat ng instruction para ikaw ay hindi mapahamak. Alam mo yon. Then, kahit may dumating na disaster, your chances of survival increases, di ba? Pero pag hindi ka naghanda, kaya nga ito ang ginagawa ni Jesus dito, inihahanda ang 12 para sa kung anong kakaharapin nila pag sumunod sila sa iuutos niya. It's the same thing na sinasabi sa atin ngayon. Meron tayong dapat paghandaan. Okay? So, fear brings the faithful closer to the Lord. Kung kayo natatakot, lumapit ka sa Panginoon. They're the two characters na pag-uusapan natin ngayon. So, hindi pa ako nakapagbasa ng Bible pala, isa-isahin natin ngayon. So, kanina naman nagbasa sa prayer. So, ating buksan ang Luke chapter 8, verse 40 to 42 at hanggang sa sumusunod tong istorya ni Jairus. Okay, so sabi dito sa wikang Tagalog sa Luke chapter 8,
sa Magandang Balita Biblia. Ang sabi diyan, si Jairus hinanap si Jesus na karakaraka o immediately tumugon naman sa kanyang desperadong hiling dahil ang kanyang anak ay malapit ng mamatay. Okay? So Jairus sought Jesus, who immediately responded to him due to his desperate request about his dying daughter. So si Jairus merong anak na babae na 12 taon. Ang sabi dito sa verse 40, pagkatapos sila nakabalik na uli sa kabilang side ng, kaya sila nasa Capernaum, sabi sa history, sabi niya, inaabangan na si Jesus sa kabilang side ng lake. Kaya pagbalik niya, sinalubong siya ng mga tao. Dumating ang isang lalaki, si Jairus. Leader siya sa synagogue, dumapa siya sa harapan, sa paanan ni Jesus at nakiusap na sumama ito sa bahay niya. Malala na kasi ang sakit ng kaisa-isa niyang anak na babae. Mga 12 years old na ang bata. Okay? So, 12 taon ang bata at sa English, niya mamamatay. Ano ba yung synagogue leader? Actually, ang equivalent ng synagogue leader ay isang elder o isang pastor. Siya ay nangunguna sa mga rituals and ceremonies sa araw ng Sabat. So, kaya ang kanyang inisip na kahit na ito ay maaring maglagay sa kanya sa trouble, kasi 'di ba sa isang synagogue, meron ngang leader at merong mga rabbis. Ang rabbis, alam natin, ay karamihan sa kanila ay oposisyon kay Jesus. Nire-reject niya si Jesus. Kaya nang lumapit siya dito, sabapit kay Jesus, para hingin na pagalingin ang kanyang anak, ang totoo, merong mga nakatingin sa kanya na hindi magugustuhan ang gagawin niya. Pero dahil mahal na mahal niya yung, hindi ko alam kung nag-iisang anak, pero 12 taon, sino bang tatay ang hindi gagawa ng paraan para kahit na sabihin natin ito'y hindi katanggap-tanggap sa iba, gagawin niya para mailigtas ang kanyang anak. Di ba? Lahat ng tatay yun ang gagawin. Kaya kinalimutan niya yung pwedeng maging consequence ng kanyang paglapit kay Jesus dahil si Jesus nga ay kalaban ng mga kasama niya doon sa synagogue. Okay? So tayo kapag in danger, sabi nga ang tawag na iba, kapit sa patalim, kahit unconventional, kahit hindi katanggap-tanggap sa iba, pero kailangan gawin para yung kailangan mo, yung problema mo ay malutas. Niniwala ako dahil sa pagmamahal natin sa ating minamahal, anak man o asawa, gagawin natin yon. So naroon desperado si Jairus. Siya ay lumuhod sa kanyang paanan ang sabi. At sabi niya, sumama ka sa akin. Makikita natin dito, merong isang lalaki rin na lumapit kay Jesus. Kung natatandaan natin, Luke chapter 4 yata, di ba? Yung lalaki na, chapter 5. Yung centurion, di ba? Yung Roman centurion lumapit kay Jesus, ang kanyang inilalapit ay yung kanyang alipin na para na rin niyang anak na mamamatay din. Okay? So kapag nagmamahal ka, kinakalimutan mo kung ano ka, di ba? Pag namamahal ka, kinakalimutan mo na merong mga tao na hindi matutuwa sa ginagawa mo. But he did not mind what they think because sa pagmamahal niya at higit sa lahat, binrake niya yung barrier. Okay, so anong gusto kong makita natin dito? Kapag tayo ay desperado, dapat matino pa rin ang isip natin, hindi nagpapanik. Kasi ang number 1 kalaban ng fear, kasira sa takot, ay panic. Pag ikaw ay naging panicky, ni Batman pag ikaw ay nataranta, hindi na mahusay ang isip, di ba? Kasi naniniwala ko si Jairus ay gumawa rin naman ng paraan, may mga doktor na noon, pero walang nangyari. Ang lalapitan niya hindi doktor, pero na-witness niya, narinig niya na itong lalaking ito ay nagpapagaling, mubuhay ng patay.
Meron na buhay na patay, di ba? Yung babaeng, yung anak ng widow na ililibing, di ba? Nakasalubong nila sa Nain. Sabi ni Jesus, pinagising yung lalaki, ililibing na lang na buhay pa. I sincerely believe dahil minomonitor nga ng mga leaders, religious leaders ang ginagawa ni Jesus, alam niya yung kaya ni Jesus. Alam natin ang kaya ni Jesus. Kaya pag may problema tayo, may kinatatakutan, huwag tayong mataranta. Kasi pag dinagdagan mo ng duyon, iba nang ibig sabihin. Diba? Oh, ang galing niyo mag-pick up, ano? Diba? Kailangang we keep. Anong pinaka-maimportanteng gawin? Lumapit kay Jesus. Amen? So, ito nga ang ginawa. At itong pinaganda sa lahat. Lumapit siya kay Jesus, immediately sasama siya. Hindi niya sinabi doon na, pwede niya sabihin, hindi ba nabalitaan na yung centurion, pinagaling ko yung kanyang alipin, hindi na ako kailangan pumunta doon? Bakit kailangang abalahin mo pa ako? Diba? Ibig sabihin, mas malalim yung pananampalataya ng centurion kaysa kay Jairus. Yet, willing si Jesus dahil yun ang request. Ang sinabi kasi noong centurion, di ba, wag ka na pumunta. Sabihin mo lang. Pero ito, ang request niya, samahan mo ako, puntahan natin. So kung anong kailangan natin, gagawin ni Jesus. Pero pag ikaw ay nataranta, kahit prayer, nakakalimutan mo, di ba? Dahil di mo nga kontrolado ang takbo ng isip. Huwag tayong magpanik. So, ano ngayon na nangyari? So, nung sila'y naglalakad niya, while Jesus was on the way to the house, pakibante mo, ayan, to Jairus' house, a woman who bled for 12 years, nagkataon, 12 na naman, interrupted the journey of Jesus and his companions. Sabi sa 42 to 45, sabi doon, 42, sabi po, habang papunta si Jesus sa bahay ni Jairus, ginigit-git siya ng mga tao. Isa sa mga ito, isang babaeng 12 years nang dinudugo. At kahit naubos na niya ang pera niya sa pagpapagamot sa mga doktor, walang makapagpagaling sa kanya. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang dulo ng damit nito. Agad na tumigil ang pagdudugo niya. Nagtanong si Jesus, sino humawak sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Peter, Master, napapaligiran po kayo at ginigit-git ng mga tao. Okay? So, ito yung ginawa noong ibang style naman itong babae, di ba? Meron siya pamahiin, katulad ng ibang pamahiin ng ibang mga naniniwala kay Jesus ngayon, payong, puting towel, di ba? May biblical pala yun, ano? So, lumapit siya, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanilang damit, gagaling na ako. Okay? Superstition, pero pinagbigyan ni Jesus. So, talagang hindi rin mapipredict ang gagawin ni Jesus basta lumapit tayo sa Kanya. So, yun ang magandang balita dito sa bagay na ito. So, sabi dito, pero ito yung isang, di parang yung kanyang ginawa, parang pangungupit, di ba? Pagnanakaw. Pero hindi mo pala kayang nakawin si Jesus. Alam niya kung ano ang nasa kanya. Kaya ang sabi niya, sinong humuipo sa akin? O si Peter sabi, mabilis talagang sumagot, sa dami ng mga tao dito, imposibleng malaman natin. So anong sabi ni Jesus? Sabi niya, pakibante. Okay, so Jesus praised the healed woman for her faith after she admitted what she did. Di ba? Sabi sa 46, pero sinabi ni Jesus, may humawak sa akin, naramdaman ko kasi na may kapangyarihang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na bistado na siya, magandang pagka-translate dito. Sobra siyang natakot at lumapit sa paanan ni Jesus. Sinabi niya sa harap ng lahat ng tao kung bakit niya hinawakan si Jesus at paano siya gumaling agad. So,
48 pa pala hanggang 48. Habang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang isang lalaki galing sa bahay ni mali pala. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng panananalig mo. Sige, umuwi ka na." Okay, ito yung napakasimpleng istorya, di ba? Hindi, kahit na pinagtangkaang nakawan ng babaeng ito ng kapangyarihan si Jesus, di niya kinondina. Ang pinuri pa nga niya dahil umamin naman siya. Di ba? So sabi niya doon, "Daughter," she said, "your faith has made you well. Go in peace." So makita natin na iba ang kanyang pamamaraan, pero dahil ang Diyos ay nagmamahal sa kanya, ang si Jesus talagang gagawin ang nararapat, nangyari ang kanyang kahilingan. Pero kailangan i-confess. Pero isipin natin, bakit ba kailangang sabihin pa ni Jesus na talagang gumaling siya? Kasi for 12 years, itong tao na ito, sa Leviticus chapter 15, yung sa rule ng tungkol sa babaeng inaagasan o na may ganitong sakit, for 12 years siya ay hiwalay. Hindi siya pwedeng magsimba. Hindi siya pwedeng pumasok sa synagogue. Hindi siya pwedeng pumunta sa Jerusalem. Hindi siya pwedeng gumawa ng anumang may kaugnayan sa kanyang pananampalataya. Kaya makita natin, talagang nananampalataya ang tayo ito dahil gusto niyang gumaling. Inubos nga niya ang kanyang kayamanan para lamang siya gumaling, pero walang nangyari. Kaya talagang ang taong babae na ito ay merong desire to really come close to the Lord. Okay? So, pero dahil sa kautusan, hindi siya pwedeng lumapit. At ang tanong, bakit niya pinilit na nakawin na lang o hipuin na lang? Kasi mayroong isa pang batas na kapag ikaw ay nagkaroon ng contact, sa sino mang ganon ang karamdaman, ikaw ay magiging unclean. So si Jesus ay kailangan dumaan sa cleansing rites para makapagpatuloy sa kanyang ginagawa. Kaya ginawa niya, palihim na lang. Ang problema, kung hindi ito hinayag ni Jesus at kahit i-declare niya na magaling na siya, walang maniniwala sa kanya. Okay? So, yung paghanap ni Jesus tungkol sa kung sino ang humawak sa kanya is also for the benefit of the woman. Kasi kung hindi in-affirm ni Jesus at dineclare ng babae lamang na siya ay gumaling na, maaring hindi pa rin siya makalapit sa iba. So anong ibig ko sabihin? Pag tayo ay nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, mabuti rin na ipahayag natin at i-affirm ng iba. So yung testimony is good. Okay? Kung anong naranasan natin pa malaman ng iba, para yung iba ay ma-inspire din. At ito nga yung nangyari doon sa prayer and fasting natin. Kaya nga suggestion ni Pastor Arnold na gagawin ka natin tuwing last Thursday ng bawat buwan ay gagawin natin katulad ng ginawa yung prayer and fasting. Kasi doon ay nagkaroon ng pagkakataon yung mga nag-attend to testify, to strengthen each other. So we will build on that culture. Hindi lamang mid-year or early part of the year, tayo magsama-sama na manalangin at magpapatotoo sa isa't isa. So dito ang nagpatotoo, nag-affirm na talagang gumaling ang babae ay ang Panginoong mismo. Di ba napakasarap noon? Kasi siya mismo ang nagsabi. Kung hindi, baka walang maniwala sa kanya. So ipagpatuloy natin. So sa 48 to 52, nagkamali yata ako ng sulat dyan. So pakibasa, ating tuloy. 46 to 52. Tama ba? Bala, okay. 48 ngayon, dapat 49. 49 to 52. Mali ang aking pagkagawa. Okay, so, di nagkaroon ng delay ngayon. Kasi hinanap pa ni Jesus ang umawak sa kanya. Dahil sa abala, sa interruption, ano nangyari? Namatay yung bata. Okay? Kung kayo si Jairus, una mong narinig yun, sinabi, patay na anak mo, huwag mo nang abalain ng Mesiyas. Siguro, baka si Dexter, sasapakin niya nagbalita, no?
Pray mo, nagpakahirap ka. Alam niyo ba kung bakit talagang mahirap? Because Jesus was one day journey away from the daughter. So kung hindi inabala ng babae si Jesus, baka sakaling abutin pa ng buhay. So ito, hindi DOA. DBA. Nakuha niyo? Death before arrival. Diba? Hindi DOA. Ha? Alam niyo yung DOA, mali no? Kung hindi siya dumating doon, baka buhay pa, diba? Death on arrival. Dead ba o death? Dead on arrival. Maling term, di ba? Kung hindi siya dumating sa ospital, buhay pa yon. Tama ba, Sister Connie? Tama ba yung aking English? Di ba? So, ito ang nangyari. So, sabi dito sa 49, habang nagsasalita pa si Jesus, dumating isang lalaki, galing sa bahay ni Jairus, sinabi, patay na po ang anak niyo. Huwag niyo nang istorbohin ng teacher. Nang marinig to ni Jesus, sabi niya kay Jairus, huwag kang mag-alala. Maniwala ka lang at gagaling ang anak mo. Diba? Gagaling ay patay na. Diba? Paano yun? Diba? So, hindi naniniwala si Jesus na patay na. At yun ang talaga makikita natin dito. Kaya nga, your daughter is dead, there's no use trip niya. Just have faith and she will be healed. So makikita natin ito, iba yung tingin ni Jesus, iba ang tingin ng iba. Sa tingin noong mga nag-report, patay. Sa tingin ni Jesus, buhay, gagaling pa. So lahat ng tao may pag-asa. Kung sinaisip naman natin dito, may mga kaibigan tayo na wala ng pag-asa, hindi maliligtas, ang sabi ni Jesus, meron pa. Diba? Sila ay dead in sin. Diba? Yan ang sabi natin sa ating training sa discipleship. May pag-asa, mabubuhay pa sila kahit ma-delay. Kasi merong mga bagay nga tungkol kay Jesus. So tuloy natin, sabi sa 51, nang makarating sa bahay, wala siyang isinama sa loob kundi sina Peter, John, James at ang tatay at nanay ng bata. Malungkot na nagiiyakan ang mga tao pero sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak. Hindi patay ang bata, natutulog siya. 53, pinagtawanan siya ng mga tao dahil alam niyang patay na nga ang bata. Pero hinawakan ni Jesus ang kamay niya at sinabi, anak, bumangon ka. Sabi sa ibang translation, Tabitha, kumi. Nabuhay siya uli at bumangon agad. Tapos sinabi ni Jesus, nabigyan siya ng pagkain. Bumibilib ang mga magulang ng bata pero sinabi ni Jesus ang mga tao na huwag ipagsabi ang nangyari. Naalaman niyo ba kung bakit may sakit ang bata? Ha? Sino nakakita? Hindi pinapakain di ba? Joke only. Ha? Ano? Ayun. Hindi gutom, kinamatay ng bata. Baka akala niya. Kaya pinabi natin, pakainin niyo. Kasi kung minsan malikot ng isip ko pasensya na kayo. Di ba? Bakit pakainin daw? Kasi ibig sabihin, buhay na. Kasi kalimitan, di ba, may sakit, hindi nakakakain. So ngayon, pinagtawanan, pero yung panlilibak ng mga tao, hindi naging hadlang kay Jesus. So, ano ngayon? Bakit tayo hindi dapat matakot? 4 na bagay. Una, disaster or danger. Pangalawa, demons. Pangatlo, disease and death. Bakit hindi tayo dapat matakot? Why should we not be afraid, di ba? Number 1, Jesus will not reject any desperate plea for salvation, help, and forgiveness. Kung ano man ang dahilan kung bakit natatakot ka, dahil hindi ka mapatawad sa iyong kasalanan, meron kang pangangailangan, kailangan mo ng tulong, gusto mo maaligtas, Jesus will not reject any desperate plea for salvation, help, and forgiveness. Makikita natin ito sa lahat, di ba? Lulubog ang barko, sabi ng mga mangingis ng mga kasama niya 12, lulubog tayo, iligtas mo kami, iniligtas niya. Yung demonyo, nakiusap, pinagbigyan,
pero napalaya yung may sakit, yung so merong siya mismo ang alam na gagawin niya. Yung may disease na babae, secretly pinagaling pa rin niya sa paraan. So hindi tayo dapat matakot. Pangalawa, there is no prescribed manner for expressing faith. Hindi ibig sabihin merong sistema. Of course, yung ating ginagawa, tayong nagtipon-tipon ng linggo-linggo is an expression of faith. Pero hindi ito kailangan illegalize kung ano pinapahiwatig natin ang ating pananampalataya. Okay? Gusto ko tingnan natin yung comparison, ba? Sabi dito sa kay Jairus at saka yung expression ng faith nila. Si Jairus at saka yung babaeng 12 taon na nagkaroon ng sakit. Sabi niya, Jairus had good 12 years of living with her daughter, but those years were about to end. The woman had 12 years of agony, but she did not lose hope. Diba? Yan ang pagkakaiba. Akala ni Jairus, katapusan na. Yung babae, 12 years na nahihirapan, hindi nawala ng pag-asa. Jairus was an important man, the ruler of a synagogue. The woman was nobody. We do not even know her name, di ba? Basta babae lang. Okay? Jairus was probably wealthy. The woman spent everything she had on doctors but remained sick. Jairus came openly. The woman came secretly. Yun ang difference nila. Jairus thought that Jesus need to do a lot, including coming to his home. The woman believed that if she can reach the hem of Jesus' robe, she will be healed. Makita natin dito, di ba? Pero the common thing between Jairus and the woman, they approached Jesus. Jesus responded to the woman immediately. Jesus responded to Jairus after a delay. Merong biglang sagot, merong ibang may delay. Kaya kung ikaw ay may hinihiling sa Panginoon, sa kasalukuyan, na hindi pa dumarating, continue praying. Kung ano yung prayer request mo, kung hindi mo nasagot pa ngayon na prayer and fasting natin, continue praying. Di ba? Kaya dadating ang panahon, yung tamang panahon, bibigay ng Panginoon. Jairus' daughter was healed secretly, di ba? Sila lang ang nakakita, si Peter, si James, si John, si Jesus, saka yung mga parents. Pero paglabas niya, nalaman na ng lahat. So the woman was healed publicly. So anong ibig sabihin? Na nangyayari sa ating lihim, nangyayari sa ating buhay, pwede nating i-disclose sa mga may kaugnayan tayo kung makakatulong iyon para lumalim ang kapanalang pananampalataya. So huwag nyo itago yung mga blessing na tatanggap nyo sa Panginoon. Amen? Kung pwede nga, i-share nyo pa di ba? Mamaya may mag-share ng blessing birthday di ba? Kahit hindi birthday, di ba? Pag mayroon tayo tinanggap sa Panginoon, let's do it, the thanksgiving publicly. So ulitin ko, fear brings the faithful closer to the Lord. O bakit napunta si Kuya yan? So and then, in conclusion, Jesus will display His power and authority over anything we are afraid of. We just need to believe. Okay? Yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang governance o authority ay hindi kakakait ng Panginoon para maalis yung ating takot. So today, gusto kong tanungin kayo, when have you been as desperate as Jairus and the bleeding woman? What did you do at the time? What is happening in your life now that we can pray for and thank God for? So, kinignan ko ang oras. So, we have 10 minutes. Groups of 3. Sagutin natin itong reflection. Tandaan natin, mararanasan lang natin ang tagumpay sa kinatatakutan natin if we believe. So, I want you to look for two
2 persons. Kung gusto nyo yung katabi nyo, gusto na yung small group mo ay naririto, lapitan nyo at palakasin natin ng isa't isa. Meron ba kayong mga karanasan na katulad ni Jairus at ng mga babae na to? At ating ipatotoo. Anong ginawa mo para kung yung isang tao na maaring naririto, hindi alam ang gagawin, matulungan natin gawin. So, we have 10 minutes para small group meeting ulit tayo, 1-on-3. Tawag natin dito ay Van. So, manap ka kung sino yung small group leader mo, puntahan mo, and pag-usapan. Kung wala naman ay manap ka ng makakasama. Okay? Okay, so mas maganda kung mga lalaki ay magsama-sama, mga babae magsama-sama, tatlo-tatlo, at tayo ay magkaroon ng kwentuhang sandali. Itong mga babae dito, wala ba dito isang babae na parang mga baguhan sila? Sige po, we have 10 minutes. Okay. This is the true relational environment. Si Ate Du, wala pa yatang kapartner. Mayroon na. Sige. Sige po. Okay. Yung mga nasa likod, kuhan tayo. 3 by 3s.
last 2 minutes. Ipag-pray po ninyo ang inyong mga kasama kung merong silang pinagdadaanan na kailangan ng ating ipag-pray. Yun ang matutulong natin sa kanila. Okay, so balik po tayo sa ating mga dating lugar. Kung kaya lumipat, tayo ay tapusin natin ang ating mensahe ngayong umaga, ating conversation. Okay, so purihin ang Panginoon sa isa pang karanasan ng small group na tignaranasan ngayon. Okay, so mga kapatid, merong takot na ino-honor ng Panginoon. There is a healthy fear that we should develop
dapat ay meron tayo. And if we recognize the authority and power of the Lord, we'll be drawn to Him. Yun talaga ang magiging daan para tayo ay lumapit sa Kanya dahil nandoon ang solusyon sa lahat ng ating mga kinatatakutan. When we are close to Him, we will not be afraid of whatever happens around us and in us in this world. We instead grow deeper in love with the Lord. The perfect answer for fear is, according to 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. So kung ginaganap ng Panginoon ang pagmamahal na sa iyo at totoo namang ganap ang pagmamahal niya, pwede kang matakot, pero yung takot na yon ay takot na makakatulong sa iyo. Tayo po ay tumayong lahat. Kasi meron takot na nagiging dahilan ng recklessness. Merong takot na may kasamang pride. Ang takot na ito yung naglalayo sa Panginoon. Ang ating Panginoon ay lagi naghihintay at handang gawin ang ating kahilingan para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya huwag tayong matakot. Kung si Jairus, kinalimutan niya ang magiging consequence ng kanyang ginagawa, dahil alam niya si Jesus ang makakatulong sa kanya. Ang babaeng dinudugo, handa siyang gumawa at gawing lihim ang kanyang pagtatangka na gumaling. Pero lahat yun, tinugon ng Panginoon. Kaya kung ano man ang kinakatakutan mo ngayon, let Him know. At kung gusto mo mayroong tumulong sa iyo para kasamang manalangin na kasama mo, sabihin natin sa Kanya at tayo ay magpanalanginan para sa isa't isa. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakasarap isipin na kahit iba-iba ang pamamaraan ng aming pagpapahayag ng aming pananampalataya sa inyo, handa kayong iabot ang inyong mga kamay sa amin. Yung aming kahilingan na makakabuti sa amin, magluluwalhati sa pangalan mong Panginoon, kailan may di mo ipagkakait. What a wonderful Lord we have. Salamat, Panginoon. Di ka nagbabago, di ka nagkukulang. Kahit ano nangyayari sa aming paligid, we stand here confident that you are in control. We stand here confident that you love us. Teach us to love you more. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pagpalain ng tayong lahat. Ko mas na-realize kung gaano siya kabuti sa akin. So, how deeply He loves me and how can I be vulnerable before Him. So, as I share this verse with you, so Psalms 45 verse 8 to 9. So, the Lord is merciful and compassion, slow to get anger, filled with unfailing love. The Lord is good to everyone, and He showers compassion in all of His creation. So, our Lord is not mad at us. He is patient, He is kind, He is loving, as always good. Let's keep that truth in our hearts and our minds. So, may I call the servers to please come in front? Ayan po. And for those who are ready, now you may come now forward to receive the bread and the cup.
And now, let's take the bread and drink from the cup. Let's pray. Thank you, Lord, for your unfailing love. You are truly slow to anger, rich in mercy, and I praise you for your kindness and that never runs dry. Lord, we don't always deserve your goodness, but still you welcome us with open arms. Your patience gives us hope, and your compassion brings healing in our soul. Today we rest in truth who you are, gracious, patient, and overflowing with love, and for that we worship you. In Jesus' name we pray, amen. Hindi ko na-memorize kasi. Good morning po. Bago po ako mag-offertory challenge, update lang po ako kay Joshua. Nasa ospital pa po siya ngayon, so yung operation niya po kasi is i-operahan po uli siya. Kasi yung bakal po, hindi pantay. Medyo mababa po yung isa. So, bibiakin uli siya dito sa Pero mga 2 hours na lang po yung operation. So, kailangan ko po uli nung prayers po ninyo. So, thank you very much po sa prayers po ninyo nung unang surgery niya. So, may surgery pa uli siya bukas ng umaga. Then, kung gusto niyo pong mag-visit, 2 p.m. hanggang 8 p.m. po yung yung pwedeng bisitahin siya. So, medyo painful po yung nararamdaman ng bata kasi dahil nga dun sa hindi po pantay yung yung brace niya na in-install sa loob. So, ni-injectionan po siya ng tramadol pain reliever. Medyo matapang po kasi yun. So, yun po yung nagbibigay sa kanya ng ng relief para hindi niya maramdaman yung pain. So, yun lang po. Thank you po ulit. So, share ko lang po sa mga awit 11936, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Itulot mong hangarin ko na sundin ang iyong mga utos. So, wala pong nabanggit na salitang ikapo. Pero it highlights the importance of having a heart that desires God's will above all personal gain. So, yung mga personal gains po na yun po yung nagiging hindrance natin or nagiging sagabal para maging po tayo, bukas palad. Kasama na rin dito ang pagbabahagi ng ikapo. So, lahat naman po tayo na uunawaan po na ang tithing is a commandment and a way to upang bigyan ng isupport yung ministry ng God. So, ito ay nagiging isang gawain ng pagsunod at pagsamba at hindi lamang financial transaction. Ang psalmist po ay humihingi ng protection sa pagiging maimbutin at saka magiging makasarili. At ang mensahe ay isang mapagbigay na puso, isang nalulugod sa salita at pamamaraan ng Diyos. At natural na pagnanais na maging mapagbigay, may sa sakripisyo, whether it's tithes or offerings. So Psalms 119:36 encourage a heart that is more focused on God and His purposes than on material possession, which should be the foundation
for how we approach giving, including tithing. Let us pray. O Diyos, sa iyong nagmumula ang lahat ng mabuti. Ikaw ang tagapagbigay ng buhay at sa iyo rin nagmumula ang lahat ng mga kaloob na aming tinatanggap sa bawat araw. Salamat sa pagpapakita niyo sa amin kung ano ang pagiging bukas palad. Inaamin namin na minsan madali para sa amin na magtuon sa mga bagay na material sa mundong ito. Ngunit ngayon sumusuko kami sa iyong kalooban, nagtitiwala sa iyo ng buong puso. Baguhin ang pamaraan ng aming isipan at bigyan kami ng mapagbigay na puso. Ipaalam sa amin ang mga mapagkukunan na mayroon kami at kung paano namin magagamit ang mga ito upang maglingkod sa iba. Tulungan niyo kaming mamuhay ng iisang buhay na nagpapala sa iba gaya ng saganang pagpapala ninyo sa amin. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. CCM, it's offering time. Ayan, what's good in the morning? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon kapatid. Ayan, just to remind you, every Sunday po ang ating worship celebration ay 9:30 a.m. So, for our announcement, ang ating men's network ay nagdaos ng fellowship last Sunday sa CCM Bacoor Church. They had yung Overcomer film showing. So nagkaroon po sila dyan ng magandang banding as well as yung magandang lesson sa ating pinanood. Next, our first time guest. Meron po ba? Ayan, wala. So sabihin mo sa katabi mo, dapat next week meron kang invite. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, dapat next week meron kang invite. Next, nakakatapos lang po ng ating fasting for this week. Sino yung mga nag-lose weight? Yun lang. Pero I believe hindi man tayo nag-lose weight or nag-lose weight man tayo, at least nag-gain tayo ng ating spiritual life. So for the whole week. So just to give you a short testimony, I want to reflect also doon sa bleeding woman for 12 years she is bleeding. You know what? This is a testimony of sa career ko. So isa po ako doon sa nag-ask ng isang prayer request for the team, for the church. Sa kalaman po na lahat, since 2018 nung umalis po ako sa work ko, simula noon wala po akong stable job. For 7 years now, wala akong stable job, hindi ako secure na may papasok na income na 15-30, walang ganon. Pero pinakita ng Lord for that 7 years, hindi niya ako iniwan. He is still a good provider. Isipin niyo sa laking konto, di ba? For 7 years, hindi ako pinabayaan ng Lord. And this is the testimony of my life. And now, nung ini-imagine ko nga kung ako yung bleeding man, for 7 years, siyempre wala kang kinikita, sugatan ka. You're sobrang desperate ka to find a job. So siguro, this year, nakita ko si Jesus walking by in front of me, tulad ng bleeding woman. Yung bleeding woman, hinawakan lang Ako ang ginawa ko, nakita ko si Jesus, binuhol ko siya dun sa sa baso ko, sa katawan ko That's how desperate I am. So for the past 8 days, 10 days, may mga inaplayan po ako. And thankfully, the Lord is very gracious. Sabi ng Lord, kung iaangat mo yung sarili, kung ibibigay mo ang sarili mo sa akin, iaangat kita.
For the past 10 days, meron pong 10 agency. Grabe sa Lord. Meron 3 agency na tumawag sa akin for mga interviews. And yun nga po, glory to God. Noong Thursday, kala ko may final interview na siya. Pero ano pa lang pala siya, technical interview. So, I believe sinagot pa rin ng Lord yan kasi pumasa po ako. Then, I hope na meron na pong JO by next few weeks. So, ayun, the Lord is very gracious talaga pag ikaw yung nag-approach sa Kanya. He will give you healing. So, that's it for our prayer and fasting. Next, our life groups. So, itong mga testimony na to, ito yung magbibigay sa iyo at kasama mo sa life group ng encouragement. So, use these life groups para magkaroon ka ng something to tell to someone. Tulad nga sabi ni Pastor, ang testimony mo ay dapat sinishare mo sa iba. So, masishare natin to through our life groups. So, sa ating men's, pinapangunahan tayo dyan ni Brother Mike Vitug. So, he is headed, nag-head siya sa ating mga men's. For our women, si Sister Joanne Vitug. Yan. Sila po yung mag-asawa na faithfully naman talagang pinapakita ng Lord kung gaano sila ka-blessed. For our students, nandyan si Kuya Mike Murillo. And so we encourage you to join these small groups, life groups, and ministries. Kasi dito natin mapapakita kung gaano kabuti ang Lord. Dito mo makukwento yan eh. Di ba? Next, for our youth service. Yung first kick-off service natin ay nangyari nung July 13. At naka-attend po dito is, ang count po namin is nasa 47 na students and young pro. And later, ay meron po ulit tayong youth service, youth goals service. And as well as sasabayan po natin to ng celebration ng ating mga graduates and moving up students. So nangyayari po to every second and fourth Sunday of the month. So daily naman, meron tayong daily devotion every 6 a.m. and I encourage you to join this via CCM FB group, led by our pastors, elders, and soon-to-be preachers. If not yet in the group, you can reach si Brother Dan Heli or Pastor Arnold para makapag-join po kayo. So this is a great start for every day bago kayo pumasok ng school at ng trabaho. Next, our D group, every Thursday, 7:30 p.m. via Zoom. So this is led by our pastors. Dito mas intimate at mas malinaw yung mga instructions na kailangan natin gawin on how we live in Christ and do discipleship. Second, lastly, follow us on our social medias. So dito nakapost yung mga devotionals natin. Kung di kayo naka-attend ng celebration for Sunday, dito nyo mapapakinggan ating mga sermons and praises sa Panginoon. So meron tayong website, christchurchinmakati.org, Facebook, CC Makati, and our social medias, Instagram, YouTube, and Facebook. Search lang po Christ Church in Makati. And now, syempre, hindi matatapos ang ating buwan na hindi sineselebrate yung mga kapatid natin na nag-celebrate ng kung gaano ka-gracious ang Panginoon sa kanila. So we're asking and recognizing ang mga birthday celebrants natin for this week. Si Aya Cariaga, ayan, please join us dito po sa harap. Si Tin Doria, si Carlos Macarandang, brother, kung nanonood ka, happy birthday. Si Sean Vitug, and one from Panda, tara. Iñaki. Today, birthday niyo mo, tara. Join kayo dito. As well as si Pastor Arnold, si Arian, si Christine May, si Nardo Man. Yan. Si Ate Maki at si Princess. So tara, dito po tayo sa harap. Hayaan nyo pong i-bless kayo ng church sa inyong birth month. Tara dito tayo sa harap. Happy birthday. Tapos kakantahan ko po kayo. Hey! Tara, Ate Maki.
si Sean. Sino pa pong hindi na natawag? Yan, tara, punta na po kayo dito kahit birthday nyo, March pa, okay na yan. Dito po tayo sa gitna. Ayan. Pwede bang samahan nyo ako sa church? Let's pray sa ating mga kapatid. Tayo po tayong lahat. Yan. Unang-una, batiin natin sila ng isang malakas na happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday! So let's raise our hands and let's declare blessings sa kanila. Let's pray. Yes, our Father God, Lord, maraming salamat, Lord God, for you are the God, Lord God, atong mga kapatid namin. Lord, ikaw yung Diyos na nagpapatunay kung gaano ka ka-generous, Lord God. Kung gaano ka ka-faithful sa buhay nila, Lord God. Lord, patuloy mo silang pagyamanin, Lord. Patuloy mo silang pagpalain. Lord, naway makita nila ng mga taong nakapaligid sa nila kung gaano kakatindi, Lord God. Kung gaano ka-graceful, Lord God. Lord, continue to bless them even more sa kanilang family, sa kanilang school, sa business, Lord God, sa trabaho nila, sa mga pinagsisilbihan nila, Lord God. Lord, I pray na lahat ng ginagawa nila ay magbigay ng grace sa pangalan mo, magbigay ng glory sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Let's sing happy birthday! Blow your cakes po. Your cupcakes. Ayan. Once again, let's greet them. Happy birthday! Ayan, pwede na po tayong umupo. And lastly, tinatawagan ko po si Pastor June and Pastora Tita as they go on a mission sa Canada po. Let's pray for them. Dito po, mamimiss natin sila Pastor at Pastora, no? So, 3 Sundays. At yun nga, itatawid ng ating Panginoon yung pagkamis natin sa kanila sa pamamagitan ni Holy Spirit. At alam natin, this is a mission work, no? At yun nga, no boundaries when it comes to mission work. Kahit na malayo, pag tayo ay tinawag ng Panginoon, gagamitin tayo. So, harap kayo ng Pastor. At pray natin sila. No, pray natin na yun nga, yung traveling mercies, yung goal at objective pagpunta ron ay talaga namang magkakaroon ng fruits para sa kapatid natin sa dako ng Winnipeg, Manitoba. Let us all pray. Lord, mahal ka namin, Panginoon, kaya handa kaming sumunod kung saan mo kami dadalhin upang ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal ay tunay na maramdaman kung nasaan kami. Kaya nga, Lord, sa umagang ito, Lord, we lift up to you our pastors, Pastor June and Pastora Tita, O Lord, gagamitin mo sila, O Lord, mightily, dahil alam namin walang boundaries when it comes to mission and ministries. Lord, ang aming dalangin, Lord, embrace them, O God. Let your protection be upon them and the promotion of those people na pagkakatiwala mo sa kanila sa dako ng Canada ay tunay na mangyayari. Hindi lang sila magiging disciple, they will become a disciple makers. Kaya God, maraming pong salamat sa church doon sa pangunguna ni Pastor Nomer and Ate Alpa. Lord, maraming salamat dahil tunay, O God, it's about time, Lord, a fruitful and harvest time na ang mga ginagawa namin ay magbubunga dahil ikaw ang aming goal, O Lord, to be like you. Kaya God, ingatan mo sila, ang kanilang mga kalusugan, yung kanilang mga travel sa buong Canada, Panginoon, kasama kanila. Kasama kanila, Panginoon. At they will enjoy, O God, hindi lang naman doon para magasik, Panginoon, ang iyong mga salita, kundi magkaroon sila, O God, ng malalim na relasyon, Panginoon, sa mga anak mo na tunay na nangangailangan ng mga ama at ina doon sa lugar na iyon. Kaya God, marami pong salamat sa kanilang buhay at pagpalain mo pa sila tunay, O Lord. Let your hand be with them, enlarge their territory, O God, and deliver them, O Lord, from the work of the enemy. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. 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 Manatili po tayo nakatayo para po sa ating benediction. Ito po ay paalala mula kay Santiago.
Sa James 1, verse 12 po, ito po ang sinabi, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ito rin po ay tungkol sa pakikinig at pagsunod. Sa verse 19 po, ito po ang paalala ni Santiago. Tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan at maguguming gawain at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang nakapagliligtas sa inyo. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin na pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap at na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay ang mga taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Again, sa verse 22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito, dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Manalangin po tayo. Panginoon, ikaw ay mabuti, Panginoon. Panginoon, ikaw ay tapat at dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Panginoon, ikaw ay maawain, ikaw ay mahabagin. Panginoon, ikaw ay ang Panginoon na nagbibigay ng lahat ng biyaya. Panginoon, ngayon kami ay nananalangin sa iyo, Panginoon. Panginoon, mahabag ka sa amin, Lord God. Mahabag ka sa aming mga makasalanan, Panginoon. Lord, patawagin mo kami sa aming mga kasalanan. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Pero Lord, dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong grace, Panginoon, Lord God. Lord, we are here worshiping you and we are called your sons and daughters, Panginoon. Lord, tawag mo kaming iyong mga mamamayan, Panginoon. And Lord, help us, Lord God. Help us to do your will, Lord God. Lord, marami kaming gustong mangyari, Lord God. But Lord, kung yung gusto naming mangyari ay hindi naayon sa kalooban mo, Panginoon, Lord, tanggalin mo yun sa mga puso namin, Lord God. Nang sa ganun, Panginoon, yung kalooban mo lang ang mangyayari sa buhay namin. Lord, gamitin mo kami. Gamitin mo kaming lahat nandito, Lord God. At Lord, yung mga napapakinggan namin, Lord God, na salita mo, Lord God. Tunay nga, Lord God, na magi kaming mabuting lupa, good soil, Lord God, na nakakapakinig, Lord God, nauunawaan yung napapakinggan, Lord God. Lord, kami nagkakaroon ng transformation, Lord God, pagbabago sa buhay, Lord God. And Lord, we will bear fruit. Kami po ay mamumunga, Panginoon. Lord, this is all because of you, Lord God. Lord, let us abide in you, Lord God. Lord, if we will draw near to you, Lord God, you will draw near to us, Lord God. Lord, dumalapit kami sa inyo, Lord God, at inaasahan namin, Lord God, na Lord, paparamdam mo yung presensya mo sa amin, Lord God. Lord, we are praying with expectations, Lord God. We are praying with expectations. Hindi kami nananalangin sa hangin, Lord God. Lord, nananalangin kami sa Diyos na buhay, sa Diyos na naririnig na namin, sa Diyos na kasama namin ngayon, Lord God. And Lord, may your presence be felt in this place right now, Lord God. Lord, maghari ka sa mga buhay namin. Sa iyo ang karangalan, Lord God. Lord, sa iyo ang kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. And for our closing song, let's declare together as one body in Christ that all tribes, all tongues, and all